Mga kwentong pambata. Ang liwanag ng bituin. Noong unang panahon, sa isang kaharian, nakatira ang haring si Algar at talaga namang kahanga-hanga siya. Hindi isang uri ng pagmamataas, kundi pagkaarogante at nag-asawa siya ng isang reyna na kaugali niya. May anak sila na nasan kaya siya? Bueno, balikan natin siya mamaya. Ngayon, sa likod ng palasyo, may isang malaking kagubatan. Nakatira rito ang isa sa pinakamalakas at kahanga-hangang mga nilalang, ang centaurs. Hepe, nakabalik na kami. Ay, eto na naman. Kamusta, Ifadia? Hepe, tapon nyo na lang yan. Ano? Itatapon na lang natin ang kayamanan natin. Ang pinanggalingan ng lakas natin. Ang sinasabi ko lang po, baka hindi po yan totoo. Eleros, regalo ang mga bracelet na ito mula sa bituin na pamana sa atin ng mga ninuno. Maaaring nagsinungaling sa atin ang mga ninuno. Mayroon itong propesiya. Magsasama-sama ang sapiro at apoy para mapalabas ang kapangyarihan ng liwanag ng bituin. Kung ganoon, kailangan natin ng mga sapiro. Nasubukan na namin. Nagkukay kami ng napakarami pero walang nangyari. Pero, ang mga apoy, Ay, hindi ko alam. Pero kung... Ano yun? inaatake ni Haring Roger ang kaharian ni Haring Algar. Huwag kayong atras! Sumugod kayo! Dapat nating protektahan ang teritoryo natin. Ipapaalam natin yan. Teka lang, sino yun? Siya ang anak ni Algar, si Peter. Hindi ko akalaing napakakulit niya. Hepe! Hepe! Ano? Nasakop na ni Algar ang mga lupain natin! Siguro po. Isang batang tao! Ang anak ni Algar! Kung ganon, anong gagawin natin? Kailangan natin siyang maibalik kaagad ng ligtas. Kahit nakalaban natin si Algar, Oo, Ifadia. nanatili sa kanila ang anak ni Algar hanggang matapos ang labanan. Umalis na ang mga kalaban at nagbabantay sa paligid ang mga sundalo ni Haring Algar. Sige na, uwi na. Ano? Ang prinsipe? Anong? Ay! Lumipas ang mga taon, lumaki at naging binata na si Peter. Nagpatuloy ang pakikipagdigmaan ni Haring Algar sa mga kalaban. Nag-alala rito si Peter. Haharangan ng mga sundalo natin ng mga kalaban dito at doon. Ipakita natin na mas magaling tayo. Ama, ina, may iba po bang paraan para matigil na ito? Bueno, may naiisip ka bang ibang paraan, anak? Iniisip ko po kung maaari tayong humingi ng tulong sa mga sentur. Mga sintur! Ang mga nilalang na yon! Bakit tayo makikipaglaban ng may mga kasamang mga kabayo? Hindi po sila mga kabayo, malalakas din po sila. Kaya lang, Tama na! Huwag mo kaming may kumpara. Sa mga nilalang na yon, Peter, umalis ka muna rito. Hindi kaugali ni Peter ang mga magulang niya. Mabait siya at mapagpakumbaba, na ayaw naman ng kanyang ama. Noong gabing yon, tumakas si Peter para magpahangin at lumayo sa palasyo. hindi ko maintindihan kung bakit minamalit nila ang mga sentur. Hiling ko na mapatigil ko ang digmaan. Aba, napakataas naman ang pangarap mo. Ha? Oo, teka lang! Sino ka? Ako si Iris. Ikaw? Ako si Peter. Alam mo bang hindi normal na bigla ka nalang tatalon sa harapan ko? Hindi rin naman hinihiling ng mga tao na matapos ang digmaan. Pero matapang ka, ah. Naku, hindi. Malayo ko sa pagiging, matapang. Masyado akong mahina at lagi akong takot sa mga desisyon ko. Pero kung naiisip mo yon, ibig sabihin may katapangan ka. At kung susubukan mo itong gawin, mas may papakita mo yon. Mukhang napakatapang mong tao. Hindi ko hinahayaan ang mga nanlalamang. Pinaninindigan ko ang paniniwala ko. May mabuti kang puso. Naniniwala ako magiging matapang ka rin. Wala pang nakilala si Peter na kasing totoo ni Iris. Nabighani siya sa kabaitan at kabutihan nito. Pagbalik sa palasyo, nagplano ang hari kung paano matalo ang kanyang mga kalaban. Kung alam lang natin ang mga kahinaan nila. Kamahalan! Ano? Ano bang nakakatawa?
Imbis na hanapin natin ang kahinaan nila, kukuha tayo ng karagdagang lakas. Anong ibig mong sabihin? Mukhang may iniingatang maalamat na sandata ang mga sentor. Kung makukuha natin yun. Matatalo natin si Roger. At pamumunuan ng mga, tao kabayong yon. Ang hindi inaasahan ni Haring Algar may nakikinig pala sa sikretong pinag-uusapan nila. Dahil doon nalaman na ni Haring Roger ang sikreto ng mga sentor. Ang galing mo! Kailangan makuha natin yon bago pa tayo maunahan ni Algar. Nang makita ni Algar si Peter, kaagad niyang sinabi ang lahat ng plano niya. Susugurin? Ang mga sentor? Pero ama, hindi po ba? Mali! Masama! Sa katunayan, para sa akin, isa itong magandang pagkakataon para maging isang malakas na pinuno sa lahat. Hindi po kayo magiging magaling na pinuno sa pagnanakaw at pananakit. At ang pakikipagsanib sa mga... nilalang na yon ang tanging paraan. Naku Peter, maupo ka na lang ng tahimik at panoorin na maigi ang aking kahusayan. Sobrang nagalit si Peter. Minasdan niya ang ama niya na may masamang plano. Hindi, pipigilan ko siya. Kailangan may gawin ako. Babalaan ko mga sentor. Tama, ako lang mag-isa. Tahimik siyang umalis sa palasyo nang walang kasiguraduhan, pero determinado para sa pagbabago. Kailangan ko mag-ingat. Ikaw na mabawang pulubi ka! Ang lakas ng loob mo! Huwag mo nga siyang sigawan. Iris? Wala siyang kinukuha. Binili niya ang tinapay. Siguradong kinuha niya lang din ang pera. At kahit na wala siyang kinuha, hinahawakan niya mga paninda ko. At ang dumi-dumi pa ng mga kamay niya. Wala naman siyang ginagawang masama. At may karapatan siyang irespeto. Irespeto? Humingi ka ng tawad sa kanya. Humingi ng tawad? Ako? Ikaw? Tinatanggal na kita. Ano? Bakit? Dahil sinabi ko, umalis ka na at magpatulong sa kanya. Tignan natin kung saan kanya dadalhin. Pasensya ka na. Patawarin mo ako. Hindi ko. Hindi. Ayos lang yon. Huwag mo nang isipin yon. Sige na. Sobrang nabighani si Peter sa katapangang taglay ni Iris. Iris, Peter, nakita mo ba yon? ang galing mo. Ganun talaga. Napakagaling pala ng ginawa ko, no? Bakit ang misteryoso ng suit mo ngayon? Sumama ka sa akin. Nang maglakad sila, kaagad na sinabi ni Peter ang lahat kay Iris. Teka, ikaw ang prinsipe? Ang galing naman. Maaari bang sumama mo ako? Syempre naman. Hindi dapat itrato ng gano'n ng mga sentor. Isa pa, mas mabuting madami kesa mag-isa. Naglakbay sila sa kagubatan nang hindi sigurado kung saan nakatira ang mga sentor. Teka sandali. Sa tingin mo ba, mabait sila? Sana nga mabait sila. Pero masama ang trato ng ama ko sa kanila. Mukhang hindi sila magiging mabait sa akin. Sa tingin mo, magiging mabait sila sa akin? Mabait kami sa lahat, pero meron kaming limitasyon. Hepe, may regalo po kami sa inyo. Isang regalo? Opo, nakita po namin ang dalawang ito na pumapasok sa ating teritoryo. Sino kayo? At anong ginagawa niyo rito? Siya po si Prinsipe Peter, anak po ni Haring Algar. At meron po siyang sasabihin sa inyo. Peter, kaya mo yan. Nakinig ng maigi ang mga sentor sa lahat ng sinabi ni Peter. Alam kong darating ang araw na ito. Mga gwardya, maganda na tayo. Teka, digmaan na naman po ba ito? Ganun na nga. Hindi. Lumaking isang mabuting tao ang anak ni Algar. At mabait. Ano po yan? Ang maalamat na regalo na walang hindi kayang hawakan ng kapangyarihan. Sana po. Asahan natin sa pagpunta natin dito na mabago natin ang kahit kaunti ang kapalaran. Hepe, Hindi po maaaring hintayin na lang natin pakinangin ng mahika ang mga bracelet na yan. Naku, Anong nangyayari? Kumislap ng napakaganda ang mga bracelet at lumutang papunta kay Peter at Iris. ano to? Isang espada? ang kombinasyon ng mga sapiro at mga apoy. Ano po? Lumabas na ang kapangyarihan ng liwanag ng bituin. Hindi ba't gusto nyo ang pagbabago? Gamitin nyo ang mga yan para makita nyo ang pagbabago. Narito na sila! Ang mga sundalo ng Centaur! Maganda na tayo lumaban! Kaagad namang sumugod ang mga sundalo ni Haring Roger, pero hindi nila inaasahan ang mangyayari. Pakiramdam ko, mas lalo ko lumalakas ngayon na!
sila kalakas! At ang lalaki! Tingnan mo! Ang anak ni Algar! Oh! Mukhang kaya mo namang protektahan ang sarili mo. Sa katunayan, kaya ko din naman makipaglaban. Siguradong gamit na nila ang maalamat na sandata. Kailangan na nating ipaalam sa hari. Nako! Masyado silang malakas! Mga kasama, umalis na tayo dito! Tumakbong paalis ang mga kalaban at nagdiwang naman silang lahat. Ha? May kailangan po akong itanong sa inyo. Hi, Iris! Nasa likod mo lang ako. Tandaan mo, kaya mo yan. Pumasok sina Peter at Iris kung nasa ng trono. Si Ephadia, Eleros at ang hepeng kasama nila. Peter! Silang mga taong kabayo. Anong ibig sabihin nito? Lumayas kayo! Sandali lang po. Peter, Ama, pumayag po ang mga sentor na tulungan tayo makipaglaban kay Haring Roger. At sino naman nakipag-usap sa kanila? Ako po. Ikaw? Ano yan? Ang maalamat na regalo po ng mga sentor. at lumalabas lang po ito sa kamay namin. Ama, dapat pong irespeto ang mga sentor. Hindi po sila maaaring tratuhin ng masama. At dapat ka na ring bumaba sa tronong yan. Mas mabuti ang pagkatao ni Peter kesa sa'yo. Hindi ako papayag! Kung papayag po kayo sa kondisyon, siguradong manatalo natin si Haring Roger. Hindi ba't yun naman ang gusto mo, Algar? Mahal ko, hindi mo maaaring. Pero natanto ni Algar na dumaranas ng pagkasira ang kanyang kaharian at ito lang ang maaaring paraan para mailigtas ito. Oh, sige na! Pumapayag na ako! Pumunta na tayo sa palasyo ni Haring Roger. Pero bago sila makaalis, sinugod sila ng mga kawal ni Haring Roger. Mga wala talaga silang respeto. Ipakita natin na masama tayong kalabanin. Tama! Matapang na nakipaglaban sina Peter, Iris at ang mga sentor. Malalakas ang kawal ni Haring Algar, pero sa tulong ng mahika, madali nilang natalo si Haring Roger at ang mga kawal niya. Sumuko na kayo! O habang buhay namin kayong ikukulong! Okay na! Susuko na ako! Nanalo sila sa laban at nawakasan na rin ang mahabang digmaan. Pinasa na rin ni Algar ang korona kay Peter. Kita mo na? Tama ako, matapang ka. Tama ka, Iris. Hindi ko ito magagawa nang wala ka. Maaari ka bang manatili sa tabi ko bilang kaibigan? At bilang reyna ko? Oo naman, syempre. Nagkasundo ang magkasintahan at agad na nagpakasal. Sa pamumuno nila, umunlad ang kaharian. Pantay na ang pagtrato sa mga sentor at nawala na rin ang anumang puot at galit. Ang lakas ng loob ay nasa ating lahat pero iyon ay kung magpapasya tayo na ang maayos at magandang kinabukasan ay darating.